November 19, Tuesday. Nandito kami sa bubong ng bahay. Chinek namin kung... Oh, dito kita na nga eh. Ayan. Lumabas tayo ng bahay. Kasi pupunta tayo sa duplex. And then naririnig namin yung mga truck ng bumbero. Maingay. So, tas naaamoy namin yung ano, kala namin may nagsisiga nga lang sa labas. Pero ito yung bumungad sa amin, yan. Ito nga pala yung bubong ng bahay na. Nandito kami sa taas. Nakikimarites kami. Pero yun nga no, sana nakalikas naman yung mga tao dyan. Kasi dito ho sa part na to, I think dinadaanan din namin to eh. Marami pong dikit-dikit na bahay dyan, tas mga light materials lang. So, yun, sana okay sila. Ito naman ang view sa baba, yan oh. Yan oh, kapal oh. Itim-itim ulit. Ayun, naaamoy na namin dito. So, delikado rin sa baga. Kailangan siguro Ate! Pag malakas yung amoy, mag-mask na muna kayo. Delikado yan sa baga. Alis pala muna ako, pakisara na lang yung gate, Chi. Okay, punta na tayo sa duplex project. Sigurado ako, nakikita rin ng mga workers natin dun. Yan. At pinag-uusapan din nila. Buti na lang yung bahay namin. Hindi naman naabot yan, no? Hindi naman naabot. Nakikita ko naman yung distance. Tsaka nakikita natin may bumbero na. Yun yung dati. Yun daw yung dating nasunugan. This year lang yun, di ba? This year lang yun. Dito kasi sa katabing village, yung Pilar Village. Dali init eh. So ayun, sinabi lang sa atin na yung lugar ngayon na nasusunugan, yan din yung nasunugan early this year lang. I think may vlog ako noon eh. Na-vlog ko yun yung sinara nila yung kalye doon papunta tayong SM dahil currently inaapula ng mga bumbero yung ano. So naulit na naman. Kasi dito sa bandang Pilar Village, yung madalas natin daanan, may isang community doon na dikit-dikit talaga yung mga bahay, tas mga light materials lang yung gawa sa bahay. So alam mo naman, pag dikit-dikit ang bahay, light materials, pag nagkasunog, damay-damay, di ba? Sige, Chi! Luckily for us, yung bahay naman namin naka-firewall. And again, malayo naman, no? And before umabot yan sa amin, naano na ng bumbero yan. Na dahil dami na namin naririnig na truck ng bumbero. So sana matapos agad yan dahil mukhang malaki-laking damage na yung nagagawa niyan. So ayun, the usual the usual task tayo. I-check natin yung ating duplex project. So last week, halos siguro mga 95% na i-tile yung, may tiles na yung buong bahay, Unit A and Unit B. So ngayon i-check natin ano naman ang bagong makikita natin after a week. Ngayon, balik tayo sa sunog. Kinonfirm na rin natin sa guard station natin sa Maligaya compound dito sa Pilar Village. So compound talaga sila, dikit-dikit nga yung mga bahay doon. And yun nga din yung nasunugan early this year. So very unfortunate, no? Twice in 1 year nasunugan ka. So ayun, ang inaasahan na lang natin, sana walang namatay, walang nasaktan, nakalikas agad lahat. Ang mga gamit, ano naman yan madali namang palitan yan kahit anong halaga niyan napapalitan. Pero ang buhay, syempre, isa lang ang buhay natin. So pag nawala pa yan, that's it, 'di ba? Ang gamit natin, pag nawala yan, kaya may pera ka o wala, kung may pera ka mapapalitan agad, kung wala naman, someday mapapalitan mo pa rin yan. So ang buhay talaga hindi. Yun na, hinaram lang natin yung buhay natin, na pag nawala yan, that's it. Wala nang kapalit yan, no? Wala nang kapalit. So napakahalaga ng buhay ng tao. So sana doon sa nasunugan, beforehand pa lang nakalikas na sila.
And also yung mga ano, no? Kung may alagang hayop, sana nailigtas din nila dahil syempre animal lover din tayo, no? Mahirap din makita na naiwan mo sa loob yung mga alaga mo habang nasusunog yung ano. Pero syempre, 'di ba, priority muna yung buhay mo. And then kung kaya mong iligtas, kung ano pang pwede mong mailigtas, especially mga hayop, gawin mo na. So sana ganun din, no, nailigtas nila yung mga alaga nilang hayop. Kita niyo yung sunog doon? Sa sunog? Sa may pilar daw? Sa Maligaya daw? Okay. So, ito yon. Na primary coating na rin tong taas natin. Before, wala pa yan. Napalitada lang. Ngayon, meron na. So again, ito yung Unit A, Unit B ng ating duplex project. Ipa-flash ko po sa screen yung phone numbers kung may mga katanungan kayo or interesado na kayo, kunin kasi pre-selling na po ito. So, i-check ulit natin ano mga naging development bukod dito. Yan, naririnig pa rin natin sa background yung ano. Anyway, dito naman banda yung sunog yan. Ditong side naman. Kasi nandun tayo kanina sa atin, ibang side yung nakikita nating angulo, no? Ngayon dito naman yan, no? Yung may itim na yan. So anyway, tuloy tayo dito. Ito, tinatapos na yung tiling hanggang powder room. So dito tayo sa living area. Morning, kuya. Ayun, nagta-tiles dito hanggang sa powder room. Last week wala pa dito banda eh. So finishing na yan. Even dito sa kitchen, tinatapos na. Again, nandito tayo sa Unit A. Ito ang ating living area. And may mga deliveries tayo ng kahoy, no? I think pintuan to. Mukhang pintuan eh. Kuya, mga pintuan ba to? Ayun. Ay, good morning. Ikaw pala yan. Ayun. Nagawa kong ating usual. Akit tayo sa second floor. So ito, na-tiles na lahat. Kompleto na, even sa shared toilet and bath. So nandito tayo sa second floor. Tinapos muna natin si Kuya mag-grinder. Ingay eh. So, balik tayo. Nandito tayo sa hallway ng second floor. Ito yung second and third bedroom. Ito ang shared toilet and bath. And all tiled up na, no? Except lang dito kasi nga, i-install pa natin yung shower head. So, dito tayo sa master's bedroom. Ang master's bedroom may sariling toilet and bath. Ito siya. So, same sa toilet and bath na nakita lang natin. Kompleto na yung tiles dito except this one kasi install yung shower head dito. Yan. So, ito ang kabuuan ng master's bedroom natin. Ayan, may mag-grinder ulit. Okay, lipat tayo sa Unit B. Na-check na natin itong Unit A. Ayan. Lipat tayo sa kabila. Okay, so dito tayo naman. Daan naman tayo. So, identical lang naman to, no? Parehong-pareho ng design. So, dito tayo sa living area. Again, dito yung powder room natin. Yan, tinatapos din ang pagta-tiles. So, ito, naayos naman yung sa kisame natin. So, ito ang kabuuan ng ating living area. Ayan. So, akyat tayo.
Ito nga pala yung kitchen dito. Dito tapos na yung tiles. Sa kabila, ini-install na ng pagta-tiles. So tama nga tayo, 95% na yung installation ng tiles dito sa both Unit A and B. So dito sa second floor, shared toilet and bath, ang ating second bedroom, ang ating third bedroom, and of course, master's bedroom. Yan. So, sa master's bedroom, ito yung toilet and bath niya. Yan. Maluwag po ang toilet and bath, lalong-lalo na sa master's bedroom. So, ito na yung kabuuan niya. Yun. Ayos, di ba? Okay, finish na tayo sa ating duplex project. So next week ulit, balik tayo para makita natin yung mga panibagong improvements or mga pagbabago. And ayun, kahapon na purnada, na cancel, na udlot ang aming Hello Love Again movie date ni Mrs. Na-post ko yun sa previous vlog ko. Check nyo na lang yung naging kaganapan mismo, no? Pero yun nga, magbibigay rin tayo ng summary bakit hindi natuloy. Kasi nga nagplano kaming manood ng 8:30 ng umaga time slot. So nakita ni Teens yung schedule online na may ganong oras yung movie sa Evia. So yun yung place naman kung saan kami manonood dapat. And then hindi niya na nakita yung full details na yung 8:30 ng umaga. Ayun, naririnig niyo pa rin yung bombero, no? Ito pa rin yung sunog dun sa ano. Ayun, yung 8:30 ng umaga ay mag-showing lamang on a weekend. Meaning Sabado-Linggo. Hindi kasama ang Lunes kasi nga magpo-fall na siya sa weekday, no? So inassume namin na yung 8:30 ng umaga for the first week ng showing ng pelikula, which includes weekdays. Yan. So on our end naman, ang mali namin, nag-assume na kami bigla yung nakita naming 8:30 ng umaga ang yung pagpapalabas ng movie. Yan. So sumugod na lang kami, and then yun nga yung nangyari, walang showing on a weekday. So better luck next time. Nagpaplano ulit kaming manood siguro next week na. So marami na kasi tayong activities this week, and also nasa Hong Kong ngayon si Mrs. Kanina yung naging flight niya, and 3 days siya doon kasama yung mga kaibigan niya. So ayun, ang napornadang Hello Love Again movie date namin. Pero nandyan lang yan dahil tumatabo ng tumatabo sa takilya yung movie. Panay mga record setting yung mga kinikita nila ngayon, even sa ibang bansa, US and Canada. So I'm sure 2 weeks, 3 weeks, or even 1 month nandyan pa yan sa sinehan. Hindi mawawala yan. Yun nga lang, syempre marami na tayong nakikita sa Facebook na mga spoiler. Medyo may idea na tayo ano yung naging takbo ng storya, pero regardless, no, panonoorin pa rin natin siya next week. Yun yung aming quality time movie date ni Mrs. Honestly, hindi naman kami talaga mahilig manood ng movie. Yan, yung mga ganyang klaseng movie, once in a while nanonood kami, lalo na yung mga pinag-uusapan ng mga tao. I think last time na nakanood akong movie yung yung Oppenheimer yata, kasama namin sina Richie and Ate Teta. Yun naman parang banding namin sa Tinsel Pan. Pero yung kami lang ni Tinsel, way back na yun, yung kaming dalawa lang talaga, sobrang tagal na. So magandang magandang banding sa amin mag-asawa. So next week tutuloy yan. 36 to go. Pasko na. So tuloy-tuloy pa rin yung araw natin. Of course, hindi mawawala ang ating pag-workout.
And then pagtapos natin mag-workout, ipa-finalize na natin yung payroll ng ating takoya doon dahil tomorrow sweldo day na nila. Naasikaso ko na siya the other day pero i-double check lang natin para wala tayong ma-miss out. So tayo rin kasi nag-aasikaso ng payroll nila. Kino-cross check natin yung mga computation and everything. So parang na rin tayo, HR payroll. Ayan. So gagawin natin yan after mag-workout. So ang update dito sa sunog, parang medyo naglaylo na yung smoke, no? Dahil kaliwat kanan na yung bumberong naririnig natin at yung hindi ako dumaan sa aking usual ruta papunta rito sa SM kasi parang sinara nila yung kalye gawa ng kailangan makabuelo yung mga bumbero. So medyo nag-long cut tayo para makarating lang dito. So anyway, sige. Muna tayo. Workout muna tayo. Ganda ng weather, no? Wala nang bagyo. Umalis na si bagyong Pepito. So for the next days or I think 1 week, malinaw yung magiging weather natin, no? Yung forecast, walang magiging bagyo. So ayun, tapos na tayo mag-workout. Tumambay na rin tayo sa favorite tambayan natin dito sa SM na double check na natin yung magiging sweldo ng ating mga staff sa Takoya doon. So tomorrow is sweldo day. Isisend na lang natin through online banking. Dinoble check lang naman natin, no? So ang sweldo kasi nila every 5th and 20th of the month. So November 19 ngayon. Siguro kung gising pa ako mamayang 12 midnight, isisend na natin para pag gising nila meron ng pera sa account nila. So ayun, nakwento ko na to sa vlog, no? Before, mano-mano yung pagpapasweldo natin sa kanila. Pumupunta pa ako sa mismong store para sweldohan sila ng cash mismo. So ineliminate na natin yon, pinag-open natin sila ng bank account. So yun nga, kaya online transactions na lang ginagawa ko kasi medyo delikado rin, no? Every 5th and 20th of the month meron tayong dalang pera, magbibiyahe pa tayo sa San Pedro. So natatakot ako sa ganun, no? Baka kasi may makatunog or maniktik. So mabuti na doon tayo sa safe. At least tayo nakaupo lang tayo somewhere, either sa bahay, dito sa mall or pwede na tayong mag-transact anytime. Okay, ito, pauwi na tayo. Binuksan na nila yung daan, yung kaninang sinara nila. Dito kasi yung pinangyarihan ng sunog, no? So slow moving lang tayo, traffic, kasi may mga truck pa rin ng bumbero. So dito sa left side, dito nangyari siguro yung sunog kanina, no? Yan. Again, second time na to nangyari in this sa year 2024, itong taon. Yung unang pinangyarihan is I think ditong part 10 and early this year. So ayan, may mga bumbero pa nga, no? Tingnan nyo, ayan, sina kuya, mga bombero. Meron din dito. Tsaka mga iba't ibang fire truck ng mga barangay nandito na rin. Iba't ibang klase, iba't ibang lugar sa barangay. So nagtulong-tulong na rin sila. Kasi grabe yung kanina, no? Grabe yung naging sunog. So ayan, sina kuya. Mukhang okay na nga, naghuhugas na sila, Hinugasan nila yung mga fire suit nila, So ito, traffic ulit. Medyo banda doon, natatanaw pa yung may mga bilang pa na fire trucks doon sa dulo. Ayan, umusad na naman tayo. So ito yung extent ng naging sunog, no, dyan, no? Ito sa left side.
Kakanan na tayo eh. Yan, ano pa rin pala. Ang dami pa rin talagang tao. Traffic anywhere. Yan. So uwi na tayo. Basta dun yung pinanggalingan ng ng apoy na natatanaw natin galing sa bahay natin.